Okay. So live market update tayo. So review natin nangyari sa gold, no? So nakita natin nag-continue yung bullish move. So based sa previous market update natin na bullish bias tayo, no? Dahil sa pullback na to sa weekly, then as long as tuloy-tuloy pa rin ang bullish momentum, hold above sa key level, no? Same pa rin yung bias natin, no? Bullish bias pa rin tayo sa gold. So based pa lang dito sa weekly time frame, no? So napakalakas ng bullish move, no? And punta tayo sa 4 time frame. So makita natin dito nung Monday, nag-hold sa key level hanggang sa nasa 4,200 na yung price ng current price ng gold. So makita natin kahapon nag-hold dito sa 4,100 key level, no? Sa key level siya nag-hold after mag-pull back dito. Punta tayo sa H1 time frame. So makita natin yung bullish move sa gold. So dito nag-hold sa key level, no? Sa 4,212 nag-bullish move. So dito sa pullback na to maganda mag-enter ng buy. So as of now, risky mag-buy na yon dahil nasa taas na tayo, no? Possible magkaroon ng profit taking or pullback, no? Anticipate natin yung pullback katulad ng nangyari sa previous market, no? Dito nagkaroon ng pullback, same rin dito. So since minor pullback lang yan dahil malakas yung momentum ng mga buyers, no? So expect rin natin yung pullback, no, sa key level. So prefer natin mag-pullback muna before maghanap ulit ng buy entries, no? So punta tayo sa lower time frame, makita natin yung mga so may mga buy signal galing sa ATS natin. Almost 300 pips yung bullish move na to. Nag-hold sa key level. Makita natin sa higher time frame candle na malakas yung momentum ng mga buyers. Nagkakaroon ng rejection sa key level. Malakas yung bullish close or malakas yung bullish confirmation natin, no? Based pa lang sa price action and candle formation, no? Na mas favor na maghanap ng entry for buy trades, no? Risky mag-sell sa mga ganitong market condition or structure ng market, no? If mag-sell ka dyan sa kahit anong price, no? Mag-sell ka, risky dahil malakas ang bullish momentum sa gold, no? So tingnan natin yung economic calendar for this week. Sa USD tayo mag-focus. Today meron tayong inflation data mamaya. Ito yung data na titingnan natin, no? So wala pang forecast. So tingnan natin. So dapat marunong tayo mag-interpret ng data kung paano i-trade ang isang event, no? Lalo na inflation data, NFP. Saan kaya magkaroon ng pullback dito, no? Possible mag-create ng new key level mamaya sa ATS, no? Then if nag-hold below yung key level, no? Nag-hold below sa key level, so possible dun mag-start yung pullback. And prefer natin mangyari is mag-retest dito sa key level sa baba, no?
for entry ng buy trades natin if magre-retest. So overall ay yung prefer natin mangyari, no? Pullback, i-retest yung key level, dun tayo maghanap ng buy trades. Then wait natin yung result ng CPI data or inflation data sa US. So mamayang New York session. So ito yung abangan natin, and initial jobless claims. Tingnan natin so anong impact niyan. So sa MT5 pala meron na palang ATS tayo, yung trading system na gamit natin sa TradingView, no? So same lang yan, no? Minor difference lang sa mga buy and sell signal. So same lang ng key level, market session, then yung market bias natin sa taas, yung higher time frame bullish bias, lower time frame bearish bias, no? Same lang yan. Tingnan natin kung so if napag-buy ka sa gold, no, mas maganda na mag-exit ka na ng profit dito sa taas, no, for potential profit taking or pullback. So kahit secure partial ka lang or i-trail stop mo yung trades mo, no, kapag in profit ka na. Hindi yung magti-trade ka ng buy sa taas, no. Kapag kasi sa taas ka nagti-trade ng position mo, mga buy trades, so mas mataas yung risk mo kasi possible mag profit taking or pullback yan. So gamitin natin key level, no, for best entry position ng mga trades natin. So example dito may key level dito sa gitna, di ba? So key level yan. So below ng key level na yan, sa mga price na to, dito yung best entry ng buy trades, no? Then malapit sa key level, ipag-hold above sa key level, no, pwede rin dyan. So if above na ng price yung key level, risky mag-buy, no, dahil yung key level, yung price is possible balikan yung key level sa baba, no. Then if nag-entry ka ng trades mo sa taas, possible maipit yan. So ganun rin nangyari dito kahapon, no, 'di ba? Nag-create ng key level dito, then may key level rin dito, no. Then sa previous nung Wednesday may key level rin nung price ay below sa key level, no. So bullish bias yan dahil possible na yung price dito is balikan yung key level dito sa taas. Nakita natin yung price na nandito is binalikan yung key level dito, 'di ba? Nakita natin nag-breakout pa nga sa key level hanggang sa tumaas pa. Tingnan natin ilang pips to. Almost 1,000 pips, no? Ito naman almost 500 pips yung bullish move. So aralin nyo lang yung trading course natin sa Discord. Meron tayong dito sa trading system, price action, NFP, paano i-trade yung fundamentals gaya ng NFP, CPI. Sa Bitcoin naman nakita natin na nagkaroon ng massive bearish move yung Bitcoin kagabi, no. Nakita natin yung drop, nakita natin naka-recover yung Pilbo, yung Bitcoin kanina, no. Makita natin may key level dito, lagyan natin ng key level nung nandito pa lang yung price, no. So if nakita mo yung ganyan yung price na nagkakaroon ng bullish momentum, rejection dito sa price, so may key level tayo sa previous day. So yan, so makita natin may mga rejection dito, no.
then may key level sa taas na possible balikan ng price yung key level sa taas. Isipin natin yung key level na nag-attract sa price, no, parang magnet. Gusto puntahan ng price dahil nandito yung liquidity ng market, no. So nakita natin nag bullish move na, ni-retest yung key level dito, no. If mag-hold yung key level dito, possible i-retest rin ang key level pa sa taas, no. Mag-continue pa yung bullish momentum, no. As long as mag-hold yung price dito sa key level na yan, no, possible mag-bullish move, no, i-retest yung key level sa taas. So bullish bias tayo sa Bitcoin, no. So prefer natin mangyari is mag-pullback pa, no. At least i-retest tong previous key level. If hindi naman, no, price below key level, pwede rin maghanap ng entry ng buy as long as meron tayong bullish confirmation, no, para i-retest yung key level sa taas. Sa gold naman, so pwede nyo naman i-scalp yung mga buy and sell trades dyan, no. If day trade and swing trade, mas better mag-wait ng pullback, no. So pullback sa key level or mag-hold pa yun below key level, no, and i-retest yung minor key level dito. So ito yung prefer natin mangyari, no. Then bullish move. Wala saan sa'yo. So check mo lang. So wala muna tayong trade sa gold, no. So nag-scalp lang ako kanina. So mabilis na trade kapag scalping, no, within minutes lang. Hindi tumatagal ng isang oras dahil nga scalping, no, mabilis na trade. Then always have risk management, follow your trading plan, no. So nakita natin nagpo-pullback na yung gold. So expected talaga yan, yung pullback na yan. Dapat marunong tayong mag-anticipate ng moves ng market, no. Kahit na bullish bias tayo, dapat marunong rin tayo mag-anticipate kung kailan magpo-pullback, no, na possible mag-pullback yan. Pero kapag na-anticipate natin na mag-pullback, it doesn't mean na mag-sell tayo, no. Pwede ka naman mag-sell if ayun yung nasa trading plan mo, or prefer if gusto mo mag-sell, no. So may alert, so may buy signal sa ATS, no. Makita natin nag-alert siya kanina lang. So kaninang 1 minute, no. Makita mo real time yung alert na yan. And makita natin mabilis nangyari, no, nag-bullish move agad. After mag-close ng candle, lalabas yung buy signal. And nakita natin nag-bullish move agad ng 20 pips, no. Kapag 1 minute, mabilis talaga yung galaw na yan. Kaya nakakabang ka dapat. So lakas ang rejection ng wick dito, no. Then bullish move, no. Kapag scalping mga 30 pips or 50 pips, pwede na ETP yan, no, or secure partial. Then pwede mo target 80 pips to 100 pips, no. Kapag multi-trade kayo, so at least 1:1 or 1:2 yung risk to reward ratio. So meaning ng 1 RR, no. So ibig sabihin parehas yung TP at SL mo. Example, kapag 50 yung TP mo, dapat yung stop loss mo ay 50 rin, no. So tawag dyan 1R or so pwede rin naman 2R or ganyan na risk reward ratio. Ibig sabihin kapag 50 pips yung take profit mo, then mas mababa yung stop loss mo, like 25 pips, no. So pwede mo ganyan. So makita mo dyan pips, no, kapag naglalagay kayo ng long position at short position. Makita nyo dito na itong 510 points yan, kapag i-convert mo sa pips, no, 50 pips, no, or 51 pips. Dito naman 251, ibig sabihin 2 pips, no, 50 pips. So 50 pips, 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 50 pi
25 pips, no? So, ganun lang basahin kung paano isukatin kung ilang pips. Pwede rin i-shift mo. Click mo lang shift. Makikita mo, no? Kung ilang pips. So, from start dito, 503, di ba? Points yan. I-convert mo to pips. Magiging 50 pips, no? So, ganun lang siya. So, yung recommended ko always is risk management, no? If 200 like 300 to 100 USD yung capital, no, stick with 0.01 or to 0.03 lot size. Then wag nyo tadtarin yung entry nyo, no? So wag tayong mag-gambling. So at least 1 to 2 position. Pwede nyo gamitin yung pang secure partial, no? Then ipalaki na yung capital nyo, then doon na kayo mag-scale up or taasan yung lot size. So ayun lang sa market update natin. So ulitin natin sa gold, bullish bias tayo, no? Mas prefer natin mag pullback muna sa key level at least, no? Pullback dito or below pa ng key level, no? For better entry ng position ng buy trades. So prefer natin mangyari is mag pullback muna for continue bullish move or deeper pullback pa. So pwede rin yan. So ito lang yung preference natin, no? Pwede hindi mangyari yan na tuloy-tuloy pagtaas, no? Ganun talagang gold. Same rin sa Bitcoin, no? Bullish bias tayo, no? Prefer natin mag pullback pa yan at least dito. Then bullish move tayo. Or mag-hold sa key level, no? So pwede rin mag-hold dito sa key level. If magkaroon ng malakas na close or rejection sa key level, no? So pwede rin yan. So ayun lang sa market update natin.